Okay. Unang katanungan, Sheikh Nobel, na ipinadala po sa atin. Ito po ay actually tanong ito ng isang saksi ni Jehovah na kapatid ng ating brother na si Ibrahim Mendez. No? Binabati ko nga pala si brother Ibrahim Mendez ng Kuwait. Ang tanong, karugtong na tanong ng kanyang kapatid ay, bakit daw sumasali sa politika ang mga Muslim? No? Samantalang ang mga saksi ni Jehovah ay hindi, no? Bakit daw sumasama sa politika ang mga Muslim? Ang saksi ni Jehovah daw, hindi daw sila sumasama sa politika. Nais ko lang pong ipaintindi sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, na ang Islam po ay it is a complete din. No? Ito siya ay hindi lamang relihiyon. Ang Islam ay hindi lamang relihiyon. Ito ay way of life at ito ay kompleto, no? Perfect. Kompleto po siya na relihiyon. In fact, ang dakilang tagapaglikha ay nagsabi sa isang talata po ng Quran sa Suratul Ma'idah, no? Suratul Ma'idah, ang talata ay 3. Ang dakilang tagapaglikha mismo ang nagsabi na ang Quran daw ay kumpleto siya. Okay. Kumpleto siya. Chapter 5 verse 3, sabi niya, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ang sabi ay ganito. Sabi niya, sa araw na ito ay pinaging ganap. Ibig sabihin, ginawa niyang kumplito, no? Pinaging ganap ko ang inyong relihiyon, sinabi ng Allah, para sa inyo. At nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Sabi ng dakilang tagapaglikha, pinaging ganap. It means ang Islam pala ay ganap, no? Siya ay kumplito, no? Kaya sa Islam, merong sistemang panrelihiyon at meron ding sistemang pangpolitika. It means Islam is a complete way of life. May pangpolitika, may pang-ekonomiya, may pang banking system, ano po. So it means hindi bago na may marinig ka mga Muslim na mga politiko sapagkat sa Islam merong politika. Ngayon, maaring itanong niya, paano kung ang isang lugar ay hindi pinamamahalaan ng Islam? It means hindi siya Islamic State. Katulad halimbawa sa Amerika, na kung saan ito ay secular na country. Ang church at ang state ay separate siya, no? Pwede bang pwede ba na maging politiko? Pwede bang sasama sa politika ang isang Muslim, ano po, sa ganyang lugar? Well, ang sagot po diyan ay depende po yan sa uri ng papasukan niya. Kasi po, kapag sinabi mong politics, kasama po diyan yung leader at yung mag-elect doon sa leader. Kasama dyan eh. Ibig ko sabihin, yung leader, yung politiko, yung tatakbo, no? Kasama din po dyan yung buboto sa kanya, of course. Kasama sa politics yan eh, no? So, ang tanong niya kasi ay parang general na kapag sabihin natin na politika ang pag-usapan, ibig sabihin bawal kang kakandidato, parang ganyan, no? Sa politika po, hindi lang ang pagkandidato ang involved. Involved din po dyan sa politics yung tinatawag na election.
electoral process. So, kapag ang pag-usapan natin ay ang sinasabi o kapag ang pag-usapan natin ay ang pagsama sa politika, pagkandidato ng isang Muslim sa isang lugar na kung saan ito ay hindi sa Islam, masasabi po natin na ito ay kung talagang i-istriktuhan po natin, hindi pwede, Sheikh Nobel. Bakit ko nasabi yon? Pansinin niyo po, kapag ka ikay manalo na kandidato, politiko ka, tumakbo ka, pagkatapos ikay nanalo sa pagiging shall we say, congressman, gobernador, senador, o presidente. Bago ka uupo bilang gobernador, president, congressman, senator, bago ka uupo, ikaw ay manunumpa. Ikaw ay mag-swear in. Manunumpa ka. Saan ka manunumpa? Doon sa konstitusyon. Okay? Sa konstitusyon. Which is, sa pananaw po sa Islam, hindi ka maaring manumpa sa anuman maliban sa dakilang tagapaglikha, maliban sa Allah. Dahil po yan sa isang hadis na sinabi ni Omar bin Al-Khattab na narinig niya na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, verily Allah forbids you to swear by your fathers, and if one has to take an oath, they should swear by Allah or keep silent. Kung manunumpa ka, wallahi, sa Allah ka manumpa. O di kayo tumahimik ka. Dahil kung ikay manunumpa sa alinman o sino pa man, maliban sa Allah, ito po ay labag na sa utos sa Islam. In short, kung ikay maging politiko at kaya mong hindi manumpa sa konstitusyon, sa Biblia or kahit sa Quran, pwede ito. Ngunit hindi kasi pwede, Sheikh, na ikay uupo na hindi ka manunumpa Kapag kandidato ka halimbawa sa gobyerno ng Pilipinas, kapag kandidato ka dito, siguradong manunumpa ka sa konstitusyon. At ang panunumpa mo sa konstitusyon, ito ay bawal sa Islam. Dapat sa Allah ka lang manunumpa. So, kung electoral process naman, depende na po yun sapagkat may sinabi naman ang propeta na innamal amalu binniyat. Your action is judged according to your intention. Okay? Yun ang kanyang sinasabi. Ngayon, ang saksi ni Jehovah, sabi ng kapatid niya, ay hindi raw sumasama sa politika. Hindi raw sumasama sa politika. Kung ganyan po ang prinsipyo ng mga saksi ni Jehovah, na sila ay hindi sumasama sa politika, nilalabag niya ang Biblia niya. Yung Biblia na mismo ang nalalabag niya. Bakit nasabi ko na yung Biblia na mismo ang nilalabag niya kapag hindi siya sasama sa politika? Opo. Sapagkat sa Biblia, ay hindi po o ipinag-utos pa na ikay makiayon sa sistemang pangpolitika. Nasa Biblia yun. Na pinaniwalaan ng mga saksi ni Jehovah. Saan natin mabasa? Yan po ay sa Roma. Ang mga talata ay sa Roma 13. Simulan ko sa 1, ganito ang pagkasabi. Ang bawat kaluluwa ay pasakop, ayan, sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Aha, sabi sa Biblia, Sheikh, ng mga saksi ni Jehovah, na ang lahat daw ng kapangyarihan, kasama dyan yung sa lupa, ito ay mula sa Diyos. Kaya,
pinag-utusan ng Biblia ang mga saksi ni Jehovah na ikay pasakop. So kapag ikay magpasakop, ibig sabihin, sasama ka sa sistemang pangpolitika. Sapagkat yun ang sabi ng Biblia. Kung magkaganon kung talagang sila'y naniniwala at sumusunod sa Biblia, susundin ito. Or else, malalabag na ito. Si Kristo nga numero 1 politiko. Sa Biblia, baka sabihin ng ating kapatid na si Kristo ay hindi politiko. Opo. Sa Biblia, si Kristo pa nga, numero 1 politiko siya. Ano ang patunay? Numero 1 politiko si Kristo sa Biblia. Ito po. Sa Mateo 28, ang talata ay 18, ganito naman ang sinasabi ni Kristo. Sabi niya ganito, at lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap, na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan, sabi niya, sa langit at sa ibabaw ng lupa, ay ibinigay sa akin. Di politiko siya. Kasi ang lahat ng kapamahalaan, governance, politics, sa langit at sa lupa, sabi ni Kristo, ibinigay sa akin. Ay di numero 1 politiko ito. Tapos, paano halimbawa kung hindi ka maniwala kay Kristo? Halimbawa, hindi ako maniwala sa pagiging leader mo, Jesus Christ. Hindi ako maniwala sa pagiging politiko mo. Hindi ako maniwala sa pagiging hari mo. Delikado. Sa Biblia, kapag hindi ka maniniwala, ayaw mong sumunod na si Kristo ang leader mo, ipapatay ka niya. Sheikh Nobel. Saan natin mabasa yan? Ito, pabasa natin sa kanya. Sa chapter 19, ang talata ay 27 ng Biblia, Lucas. Ikra. Datapwat, itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila at sa harapan ko. Matindi, no? Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi ka raw maniwala sa kanya na siya ang hari. Ano sabi ni Kristo? Dalhin sa harapan ko. At anong gagawin? Patayin. Force. Patayin talaga yun. Patayan na yan, ha? Ayan, binabasa lang natin sa Biblia yan. Kaya po, kung may mga, kung sa Islam po, ang pag-usapan, there is politics in Islam. Because Islam is a complete way of life. It is not just a religion. It is a way of life. It includes politics, governance, banking system, economics, etc. Lahat, way of life. Hindi lang siya relihiyon. So, yun po ang ating kasagutan sa isang